po sa ating average questions. Ito na po, susuriin natin at alamin ang platapormang iniaakay ng kandidatong si Gibo Teodoro. Bawat tanong po ulit, Secretary, may 30 segundo aming ibibigay para po masagot nyo. May 10 issue aming bibigay. Pakisabi po kung anong konkretong programa na inyong gagawin. Una, edukasyon. Basic education reform kasi hindi aligned ang ating mga high school graduates sa international standards. Introduction of literacy sa preschool education sa mga daycare workers. Pangatlo, student loan program para sa ating mga college student. Healthcare. Universal participative healthcare. Gawing mandatory ang healthcare sa lahat ng Pilipino, whether sa private healthcare providers or public. Isama mo yan sa isang sistema para lahat pwedeng mag-contribute yung may kakayahan. Mas malaki ang risk. Eka nga. So, spread the risk. Hindi mas malaki ang risk. Spread the risk so that there will be more funds for the poor and the needy. Pabahay po. Ituloy natin yung housing program ng gobyerno sa affordable housing para sa kanilang sa kanilang mga pamilya. Pero unang-unang dapat tutukan diyan sa housing din ay ang dapat i-relocate natin ng mga kapatid natin na vulnerable, yung mga nakatira sa tabi ng waterways at sa estero. Ang housing hindi magsasucceed kung magre-relocate ka lang at walang opportunities na magtrabaho sila sa kalapit na relocation sites. Babalik yan at babalik yan. Wala daw kayong malinaw na programa sa corruption? Ang malinaw na programa dyan ay numero 1, mahigpit na pagpataw ng batas. Kaso yan ay hindi systemic yan eh. Ang systemic sa tingin ko, kailangan i-reduce mo yung temptation by making the lot of yung public officers natin better. Dapat makaresist ganun ng temptation eh. Balansyado dapat yan eh. Kung hindi, an ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Hindi yan ang nangyayari ngayon sa public system. Secretary, sa environment, medyo lang po na daw na walang programa yata na bago dumating ang Ondoy at Pepeng, ang ating DND at National Disaster Coordinator. May mga programa na yan, ang disaster risk management awareness. Kaso ayon sa batas, ang number 1 dito ay ang local government units. Kaya nga, may bagong batas na magsisynergize na nito talaga. Giving more power to the local government units para gumastos antes, bago magkaroon ng disaster. Tapos may isang national government agency na may kapabilidad talaga na tumutok dito. Dalawa pang usaping pera, yung taxes at pork barrel, ano ang inyong proposal? Una Malu, yung taxes, as much as possible, huwag na tayong pumataw. Pero baka hindi natin maiwasan. At sadly speaking, consumption taxes na naman yan. Ngayon, yung pork barrel, basta identified yung mga proyekto, it is a good stopgap measure habang ang mga local government units wala pang kakayahan na gumawa ng mga kalye at major infrastructure sa kanilang distrito. Marami po walang trabaho. Ano ang inyong programa para lutasin ang unemployment problem? Employment is a function of investments, and investments is a function of confidence in government. So dapat yung mga long-term infrastructure plans mo, maliwanag, use your first 100 days to try to get the goodwill there, to get stakeholders together para mag-invest dito. Mr. Secretary, reproductive health naman, may mga nagsasabi na flip-flop daw ang inyong position, pabago-bago. Anong masasabi niyo tungkol? Kasi realization, Howie, you want to have a very, very important program work. Population is a problem. Pero kung gobyerno ang mag-shape ng moral choice, marami ko kontra. At hindi ka pwedeng gumawa ng programa na ang laki na antemano ng kontra. Kailangan may synergy yan. Kailangan respect moral choice, but the government must support that moral choice. So, hindi kayo nag-oppose doon sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa artificial contraceptive? Hindi. Principle? Hindi. Ang ino-oppose ko lang ay ang gobyerno tuturo na ito gawin mo. Charter change. Magkapareho ba yung pananaw nyo ni PGMA dito o magkaiba? Ganito ang aking pananaw, no? And it's up to the public kung pareho hindi. Ang constitution natin naman talaga can stand improvement kasi ito reactive. Ngunit, natutunan ko, ang paraan ng pagbabago ay kasing importante ng gusto mong baguhin. Pag duda ang ating mga kababayan sa pamamaraan, tututulan nila ito at sayang lang at magkakaroon lang ng hidwaan. Ang stand nyo sa private armies? Dapat buwagin lahat yan. Ang problema, wala tayong sapat na puwersa na bumuwag sa sustainable way. For example, ito Maguindanao ngayon, 6 na batalyon ng sundalo nandyan at 1,000 bagong pulis. Ang bagong pulis na yan, galing sa mga karating probinsya. At ang mga pulis sa Maguindanao, hindi ko naman silang hinuhusgahan lahat, ay nilipat sa ibang mga probinsya. Yung mga probinsya na yon, gusto nila maibalik yung pulis nila.
So it's a question, paano mo, pagkabuwag mo, paano mo masusustain yan? Kasi pag lumisan ka, bawasan mo, bibili at bibili na naman yan eh. 36,000 kilometers ang coastline natin, 200 lang ang mga barko ng Coast Guard at Navy, hindi natin kayang protektahan. So resource management problem yan. Sakaling pala rin kayo at kayo'y mahalal, ano pa ang inyong unang gustong lutasin na problema pag Pangulo na kayo? Maraming sabay-sabay kailangan lutasin, yung kalusugan, yung poorest of the poor, yung relocation ng ating mga vulnerable communities, edukasyon, we're running out of time, kailangan introduce natin ang basic education reform, supervision of local governments para sila ay maging investor-friendly, environmentally friendly, for example, yung implement